Ngayon, paano ba yung naisip ko na paraan para makatulong dun sa pagpapalamig ng ating solar charge controller na natural cooling lang, no? Ibig sabihin nito, hindi ko pinaplanong lagyan siya ng external fan. Jack Solar, share natin ito. Ano ang natutunan mo? Share natin to at dahil nga alas 8 na ng gabi, no? Naka-night mode na yung ating solar charge controller, no? Dahil wala nang power na galing sa ating solar panel, nakaisip tayo ngayon ng mini improvement sa ating setup, no? About doon sa improvement doon sa ating solar charge controller. Ano ba yung naisip natin, no? Ngayon, napansin ko kasi guys, no, marami naman nagpo-post nito na nagkakaroon tayo ng problema. Lalo na pag tirikang araw, yung solar charge controller natin is umiinit talaga ng gusto, no? So, hindi naman natin siya pwedeng pabayaan na mainit ng gusto. Kailangan rin alagaan natin yung ating charge controller. So, may mga iba ang ginagawa para kahit papaano lumamig yung ating solar charge controller, tinatapatan ng electric fan. Yung mga iba naman is nilalagyan siya ng external fan, no? So, naglalagay ng mga ganito na fan para makatulong sa pagpapalamig ng solar charge controller. Nga pala guys, no, dalawa yung way na ginagamit ng ating manufacturer, yung mga manufacturer ng solar charge controller para mapalamig nila yung ating aparato, no? So, yung una is gumagamit sila ng built-in fan. So, meron ako nakitang mga model na may built-in fan, no? Katulad ng Samdome solar charge controller, tsaka yung may POMR din, no? Na may built-in fan sila. So, yun yung unang way na ginagamit ng ating manufacturer. Naglalagay sila ng built-in fan doon sa loob niya. And pangalawa is yung natural cooling. So, paano yung natural cooling naman? Anong diskarte naman doon? So, nilalagyan ng manufacturer ng heatsink yung likod ng ating solar charge controller. So, which, eto nga yung ating biniling type, no? Yung natural cooling lang ang kinukuha ko. So, bakit mas trip ko yung natural cooling? Kasi, natural cooling is hindi siya nag-aaksaya ng power para palamigin yung ating solar charge controller. Umaasa lang siya doon sa ating heatsink, no? So, lahat ng solar charge controller na binili ko is natural cooling lang siya. Ibig sabihin, wala siyang internal fan, no? So, ito, MG series, natural cooling din yan. May heatsink. And itong EP Ever, may heatsink din sa likod. So, ngayon, gusto kong improve yun, no? Improve yung pagpapalamig ng ating solar charge controller. Ngayon, paano ba yung naisip ko na paraan para makatulong dun sa pagpapalamig ng ating solar charge controller na natural cooling lang, no? Ibig sabihin nito, hindi ko pinaplanong lagyan siya ng external fan. Kasi pag nilagyan ko siya ng external fan, guys, isipin nyo, no? Ang external fan, normally, yung mga ganitong type, guys, magko-consume yan ng 9 watts, no? So, sa isang oras, 9 watt hour na, no? Sa 10 oras, 90 watt hour na. So, kung maliit lang yung setup natin, napakalaking bagay na yung energy na nako-consume nung fan na yon, no? Papalamig lang yung ating solar charge controller. Imbis na magamit mo siya na pang ilaw na lang sana, kaso hindi, ang mangyayari, ginagamit ng system mo yung na-harvest niya, no? Ginagamit niya para palamigin yung ating solar charge controller. Ayaw nating gawin yung ganung paraan, no? Ayaw kong gawin yung maglagay tayo ng external fan sa kanya, no? So, ang gagawin natin pa rin is ikikip pa rin natin kung ano yung design niya. Natural cooling siya, no? Which is gumagamit siya ng heatsink. So, paano ba yung naisip kong ideya para makatulong dito sa ating heatsink, no? So, gagamitin ko dito yung principle o ideya na ginamit natin sa ating solar panel, in which ang naisip ko doon para mapalamig natin ng gusto yung panel or hindi siya masyadong uminit is ilalayo ko yung distance ng panel sa bubong. So dito, ganun din ang gagawin natin na principle. Ang ibig sabihin nito guys, itong heatsink na to, no, para mapalamig ng gusto, kailangan may airflow yan sa likod, di ba? So, isip tayo ng paraan, no, para lumayo siya doon sa wall. So, pag lumayo siya sa wall, magkakaroon ng passage ng air. Ibig sabihin, mas maraming passage ng air doon sa between wall and heatsink,
mas mabilis siyang mapapalamig. Ngayon, para mailayo natin yung ating solar charge controller sa wall, is kailangan natin ng something in between sa kanya na magiging spacer, no? At ang naisip ko yan, guys, is gagamit ako dyan ng slotted angle bar. So, ano ba ang tsura ng slotted angle bar? Ito, guys, actually, na-prepare na natin. So, bumili ako ng 1x1 na slotted angle bar, no? Ang haba naman nito ay 1 foot lang. And then, pinag-connect ako siya using yung free niya na bolt and nut. So, ito yung gagamitin natin na magiging spacer ng ating solar charge controller sa wall. So, imagine niyo guys, no, itong taas na to, no, na 1 inch. Malaking bagay yan, no, kung may lalagay natin yung space na yan sa likod ng ating solar charge controller. Ayun, dahil madali lang nga yung gagawin natin na ilalagay ito sa likod, is babalitaan ko na lang kayo guys pag nailagay na natin yung ating spacer. The next day. Another blessed day of solar harvest na naman guys. So check na natin yung ginawa natin kagabi, in which naglagay tayo ng spacer between solar charge controller at yung ating wall. So ayan, ang haling tapat na guys, 12:34 PM na. So hindi na lang ako nakapag-video kagabi pero natapos naman natin yung setup. Yun, gumamit nga tayo dito ng 1x1 by 12 inches na slotted angle bar. Tapos, ayan, may mga spring bolt and nut yun din yung ginamit natin para ma-mount natin yung ating solar charge controller sa kanya. Yan, natapos naman natin. Ayan. So, top view, makikita nyo, napakalaki ng space sa likuran, no? So, kayang-kaya kong ipasok dito yung aking kamay. So, just in case mag-accumulate siya ng alikabok, no? Sa future is madali naman siyang malilinis kasi yun nga, naipapasok ko yung aking kamay doon sa likuran. So, napakalaking bagay ito para sa ating solar charge controller, no? Kasi ibig sabihin nito, dahil malaki yung space sa likod, mas marami yung dadaan dyan na hangin, no? Pag mas maraming dadaan na hangin sa kanya, no? Yung natural cooling niya, yung mapapalamig palalo niya ng husto yung ating solar charge controller. So, applicable lang itong ginawa nating solusyon para sa natural cooling na solar charge controller. Ang ibig sabihin nun guys, kung yung solar charge controller nyo is meron ding heatsink sa likod, no, pwede nyong gayahin yung ating ginawang solusyon, no. Pero kung halimbawa kayo yung solar charge controller nyo is meron siyang cooling fan, no. So I suggest kung gusto nyo mapalamig siya lalo is ang solusyon talaga is magdagdag tayo ng another cooling fan sa kanya. Pero ito, para sa mga may heatsink doon sa likod ng solar charge controller, maganda to kasi natural cooling siya. So hindi tayo gumagamit ng anumang energy, no, para makatulong sa pagpapalamig ng ating solar charge controller. As of 2:47 PM guys, no, palubog na rin ang araw. So check lang natin ngayon yung temperature ng ating heatsink, no, para lang makita nyo na nagwo-work talaga yung heatsink natin. So natural cooling siya, dapat ang pinakamainit na part ng solar charge controller natin is yung heatsink, no? Kasi lahat ng init dun sa loob ng solar charge controller, diyan talaga papupunta dapat. So check natin yung temperature niya ngayon sa pamamagitan ng thermal imager. So gagamit tayo nitong Unity UTI 160S, no, para i-check yung temperature. So pag tinapat ko siya dun sa solar charge controller, makikita nyo yung image ng ating solar charge controller is yung pinakamaliwanag na part dyan, yan yung pinakamainit. No, pag tinapat natin yung crosshair natin, so nakakabasa tayo ng around 39.9 degrees Celsius. And itong ating spacer, no, pag hinipo ko siya ngayon, medyo mainit din siya ng konti, no? So pag tinapatan natin yan ng thermal imager, so magre-read tayo ng around ayan, medyo mababa naman compared sa heatsink, no? Around 37 degrees Celsius, no? So ibig sabihin, double purpose yung nangyari dun sa ating spacer, no? Nag-provide na siya ng airflow para dun sa likod ng ating solar charge controller. At the same time, nag-i pa siyang extension ng ating heatsink, no? Kasi nagko-conduct din siya ng
heat. So, mas napapalamig niya lalo yung ating solar charge controller.